tatlong bagay na to. Una-una, huwag kang matatakot. Pangalawa, pakasalan mo si Maria. At ang pangatlo ay pangalanan niyo ang sanggol na Jesus. So makikita niyo po na ang laki ng pagbabago ng unang plano sa pinaka-huling plano. Plan A, maayos. Akala ng Jose na maayos ng ang lahat. Pero sa isang iglap, ay magbabago po itong mga ito. So katulad mo sa akin, sa mga simpleng bagay sa mga araw-araw, nakaplano po tayo. Nakaplano ang kakainin, nakaplano po ang susuotin, nakaplano ang gagawin sa buong araw. Pero makikita po ninyo yung halos lahat ng plinano nyo ay hindi nasusunod. Dahil sa mga iba't ibang sitwasyon na nangyayari po natin. Ngayon po, katulad po nung naramdaman po ni Jose, inaabangan niya yung panahon na makakasama o mapapaksalan na si Maria. Katulad din po ng Kapaskuhan, ay nag-expect po tayo na may mga magandang nangyayari. So, ang nangyayari po dito ay kapag Kapaskuhan, dapat ang gusto natin maging maayos ang lahat. Kasi yan ang pinaabangan po natin. Sa 12 months ng isang taon, ang pinaka-kaabang-abang ay ang Kapaskuhan. So, in-expect po natin na dapat okay ang lahat. Kaso, meron po ito at hindi natin maiiwasan at laging nangyayari ito na kahit gawin mo ang lahat, kahit gawin mo tama ang lahat, ay hindi po ito na nangyayari. Ngayon po, iuunay ko po ito sa Blue Christmas. Familiar po kayo sa Blue Christmas? Di ba po tayo pag Pasko, ang nakikita natin kulay ay green, red, yan. Pero po, sa mga nakakaranas ng matinding winter o taglamig, more on sa hilagang parte po ng ating mundo, may tinatawag po silang Blue Christmas. So, meron po rin sa atin sa mga nanay at tatay, kung kilala niyo po si Elvis Presley, meron din po siyang kantang Blue Christmas. So, meron din po nag-design ng kanilang mga tahanan ng blue and white. So, ano ba ang meaning ng Blue Christmas? Sabi nila, sa konsepto ay inilikha ito sa mga taong hindi natin masasabi at hindi natin mapipilit na maging masaya ang kanilang Pasko. So bakit? Maaaring hindi nila kaya maging masaya sa mga panahon na yun dahil meron silang nararanasang hindi nila inaasahan. So sabi ko nga dun sa tanong dito, hindi nais na pa. Okay na po, Sir Bong. Ang unang tanong dito is, kapag nakaranas tayo ng hindi masaya, lagi natin tatanungin, bakit ngayon Pasko ba? Diba po? Minsan po kahit sa ibang buwan na lang sana, bakit ngayon Pasko ba? Kasi ang Pasko is intended o ginagawa yan to celebrate. Positive. Kung baka kung may nangyayari sa ating buhay, nagagawa nitong pag-aanin ang ating nararamdaman. So sabi nga dito sa sinasabi ng Blue Christmas, ang tanong po dito, what does faithfulness obedience look like in the face of grief? Nagluluksa, malungkot, Hindi siya nagdala ng laptop so niya. paano natin mapapakita ang kasiyahan ng Pasko?